Ipinakita na ng batis ng katotohanan sa nanay ko. Totoo na binawi ang buhay ni Gaia para isilang ako. Hindi mo kasalanan ang kanyang kamatayan. Ang akala ko ba isusunod tayo sa pinag-uutos ng Batalungan na walang sino mang mananakit kay Mitena? Hindi kamatayan ang hatol ko sa kanya, kundi iparamdam sa kanya ang puot at sakit ng lahat ng mga nanghihinang katarungan ng mga engkantado. Buo ng muli ang 4 na mga sangre. At sino ang mortal na inyong kasama? Minsan na siyang nanirahan dito noon. Si Pau Pau ay mapagkakatiwalaan at maaasahan nyo. Isinusumpa ko ang inyong kaayusan ni Emre. Ikaw, si Cassandra at Pirena ang pumatay sa aking mag-ama. Kaya't hinahamon kita. Huwag ka dapat haluman! Ang mga sangre at hara na nangingibabaw sa galit ay hindi tunay na sangre at reyna, kundi anino ng kaniyang mga kaaway. Isa-isip at puso ninyo ang mga aral na ito bago pa mahuli ang lahat. Sino man ang inyong makagat ay magiging kagaya ninyo. Kaya humayo kayo at paramihin ang aking mga alagad. Danaya, sa pagmamatigas ni Cassiopeia, ano ang iyong binabalak gawin ngayon? Hahanap ako ng lunas. Kahit saan. Kahit ano pang kapalit. Kailangan ko ipaglaban ang buhay ng aking anak. Ngunit paano kung wala nang ang lunas, Danaya? Paano kung totoo nga ang sinabi ng Bathaluman na wala nang ikalawang buhay pa si Gaia? Habang buhay kong kamumuhian ng mga Bathala, itatatwa ko sila sa ginawa nila kay Akhil at kay Gaia. Ado, kayo na muna ang bahala kay Alena. Tiyak kong kakailanganin niya ang inyong tulong at kalinga habang binubuo niya muli itong Lereo. Tayo na, Gaia. Hintay, Danaya. Dalhin mo ang aking armas. May tataboy nito ang mga halimaw na naghahanap ng mga itre. Tulad ni Gaia. Maraming salamat, Ado. Ngunit mas makapangyarihan ang aking sandata. Kaya't titiyakin ko na walang makakaagaw sa aking anak. Tayo na. Nasusuklam na si Danaya kay Cassiopeia. Huwag ka sanang mahawa sa pagkapuot. Huwag mong kalabanin ang Bathaluman. Lalo't ang pagkapuot ay hindi nagbubunga ng kapayapaan para sa Lireo. Babalik ako sa aking tungkulin bilang isang hara sa mga engkantado. Ngunit hindi ko mapapatawad si Mitena. Kahit na utos pa ito ng isang Bathaluman. Ikinatutuwa kong si Alena na palang muli ang hara ng Lereo. Nananalig akong sa ilalim ng kanyang pamumuno ay muli tayong makakaahon. Nuno! Wala sangre.
Tunay ba ang aking nakikita? Narito nga ang Iftre ni Gaia? Oo, Nuno. Ako to. Nasaan ang aking mga albe? At si Tera? Tama, Nuno. Nasaan ang aking kapatid? Wala na sila rito. Nakaalis na sila upang magtungo sa mundo ng mga tao. At bakit hindi niya ako inintay? Ang sabi ko sa kanya, hintayin niya ako rito. Mahalaga ring makarating sila sa mundo ng mga mortal, lalo't nakamba ang panganib na hatid ng masamang bathala. Kaya hindi ka na nila nahintay pa. Avisala sa inyong lahat. Ituring niyo itong tahanan ko na parang tahanan niyo rin. Sundalo po kayo? Isang general. Pero ngayon, retiro na ako. Ito lang ang paraan ko para makapag-silbi dito sa atin. Lahat ng mga natutunan ko sa Encantadia. Ngayon, nagsilbi ako para magbigay din ng kabutihan dito. Marami pa akong gusto itanong sa inyo. Ngunit, kinalulungkot ko ang nangyari sa iyong ina. Nakita namin kung gaano siya naging malupit, pero nakita din namin kung paano siya naging mabuting diwata. Salamat. Ang aking ada ay hindi lamang naging tapat na harang ng Hattorya, Ginoon. Siya rin ay isang bayaning mandirigma para sa buong Encantadia hanggang sa kanyang kamatayan. Ano ito? Bakit tila may mga nilalang na nakakulong sa aparatong iyan? Bakit sila'y nagkakantahan at bakit sila masasaya? Pakawalan sila ngayon din! Sandali lang! Hindi sila nakakulong. Baba ninyo mga brilyante. Ano at sila'y nasa loob ng maliit na kulungan na yan? Telebisyon ang tawag dyan, mga sangre. Ito ay isang instrumento na nagpapakita ng mga palabas o balita sa buong mundo. May nagaganap ngayon na kaguluhan dito sa Quezon City na nagsimula sa isang bar sa Timog. Ito'y dahil sa isang grupo ng mga taong tila nawawala sa kanilang mga sarili ang sumasalakay, nangangagat at pinapasa ang kanilang kabaliwan sa bawat mga taong kanilang makasalubong. Ang video na napapanood ninyo ngayon ay nagmula sa isang taong na kumuha ng mga pangyayari gamit ang kanyang cellphone lamang at na siya ring tumawag sa mga otoridad upang humingi ng saklolo. Hanggang ngayon ay hindi may paliwanag ng mga otoridad ang pangyayari ito. Lalo't sa ngayon na tila ang ating mga pulis ay hindi mapigilan ang karahasan. Ipinapayo muna ng mga otoridad sa mga residente ng syudad na manatili muna sa inyong mga tahanan habang hindi pa nakokontrol ang sitwasyon. Anong sumpa ito? Hindi yan isang sumpa. Malamang kagagawa niya ng masamang bathala, kaya kailangan natin sumaklolo. Tayo na, kumapit kayo sa akin. Panginoon,
nagsisimula ng kaguluhan sa mundong ito. Hindi maglalaon ay darami lalong inyong mga alagad. At madaragdagan palalo kapag lumitaw na ang dalawang maliwanag na buwan na sumasakop sa daigdig ng Encantadia. Kaunting sandali na lamang ay makakalaya na si Hagorn kasama ang kanyang buong sandatang lakas sa Balaak. Siya ang makakasama natin sa pagwasak. Kaya't hindi na ako makapaghintay pang muling makita ang magiting na hari ng buong Encantadia. Bakit wala man lang mga bantay dito? Ada? Ada? Ada, nandito na kami. Di kaya nilipat si Ashley ng kulungan? Tiyak ako na malalaman natin yun kung yun nga ang nangyari. Hanapin na lang natin siya sa ibang lugar. Tara na. Tara na. Dito. Mira. Hena. Patawad. Gurna. Mira? Ikaw ba yan, Mira? Patawad. Hindi ko napigilan si Hagorn. Anong ginawa ni Hagorn? Sumagot ka! Winasak niya ang Ivtre ng iyong ina. Sa darating na kabilugan ng 2 buwan sa Encantadia, makakalabas na tayo dito upang isagawa ang ating mga balak. Kaya itaas natin ang ating mga armas at papurihan ang ating pinakamakapangyarihang bathala. Hastein na Babeska! Hantaro! Hastein na Babeska! Hantaro! Hastein na Babeska! Hantaro! Ngunit paano si Perena, Panginoon? Iiwan na lamang ba natin siyang mag-isa? Magiging alalahanin lang natin si Perena kung sakaling siya ay makatakas. Panginoon, ako na lang po ang may iwan upang magbantay sa kanya. Hindi. Ako ang bahala sa kanya. Panginoon, anong gagawin niyo kay Pirena? Hindi.
May mga mukhang superheroes ngayon na kumakalaban sa mga taong tila nababaliw. Brilyante ng lupa! Pagalingin mo lahat ng mga tao ito! Alisin mo sa kanila anuman ang kapangyarihang sumanib sa kanila. Hello? Ate? Si Kaylee ba to? Asan ka ba? Mommy's been texting and calling you since yesterday, pero ba't di ka man lang sumasagot? Okay na kami dito sa Texas. Settled na kami sa bagong bahay natin. May nakontak na ring surgeon si Mommy. Siya ang gagawa ng reconstruction surgery mo. Bisa mo ko sa papel, tara, dito sila! Sangre, maraming salamat po sa inyong pagdating. Ano pong nangyari kaguluhan dito kanina? Paano niyo pa napunta yung mga kalaban? Ano pong Maawar ka! Magsilayo kayo! Pwede po ba kayong mausap? Tamara, ibaba mo ang iyong brilyante. Hindi natin sila mga kalaban. Pasensya na po kayo, pero maaari po ba na mamaya na lang po tayo mag-usap? Sige po, pasensya na po. Meron doon. Maraming salamat Ayun, po. doon na lang tayo. Tara. Ayun. Nakatitiyak ako na may ibang kapangyarihan ng lumukob sa kanila. Nagtagumpay ang brilyante. Magaling na yung mga tao. Malaya na sila mula sa kung anumang kapangyarihan ng sumanib sa kanila. Nawala sila. Those people are so ruthless, ate. Miss! Masama ang tatay mo.
isa sang kurap na politiko. Dapat lang sa inyo magdusa. Tara! Nakaset na ang lahat. You'll be pretty again soon, ate. So please, sundan mo na kami dito. Nasa email mo na rin ang flight ticket mo, so ikaw na lang ang hinihintay namin dito. Everything will be okay, ate. Pag nandito ka na, we can all start over again. A fresh life here, far from the danger there in the Philippines. I can't wait for us to be together again. I love you, ate. See you soon. Goodbye for now. Anong nagaganap sa makapangyarihan mong setro? May nagpalaya sa aking mga bagong alagad. May nagtanggal ng aking kapangyarihan sa mga taong aking sinakop. Ang mga sangre. Naniniwala akong silang may kagagawa nito dahil sila lang ang may kapangyarihang tutumbas ng katulad ng sa inyo. Walang nakakatumbas sa aking kapangyarihan. Ngunit kung tama man ang iyong winika, ay tiyak na batid na nilang nakalaya na ako sa aking pagkakakulong. Narito sila sa mundo ng mga tao at tiyak na hinahanap na nila ako. Kung ganon, ay higit lalong dapat tayong magparami nang sa ganon ay madaig natin ang mga sugong ito ng Encantadia at Devas laban sa akin. Higit na makapangyarihan siya kaysa kay Mitena. Kaya ako'y nagagalak na binuhay niya tayo. Lalo pang pagbabayaran sa akin si Mitena. Higit lalong lahat ng mga sangring pumaslang sa atin. Tulad din ba kayo ng iba?
na mananakit at magsasalita ng masama laban sa akin. Mga Adamian. Kayo pa lamang ang mga nilalang na tanging nagpakita ng giliw sa akin. Avisala Eshma. Maging ang dating mga mahihinahong Adamian ay wagas na rin ang puot sa akin. Cassiopeia, ito ba ang iyong parusa sa akin? Ang muling iparamdam sa akin na ako ay walang halaga. Tulad doon na isang kinasusok lamang iftre na hindi na dapat nabuhay. Isang iftre! Isa siyang sanggol na hindi na dapat ipinanganak! Ngunit wala ding karapatang mamatay. Pagkat kailangan kong magdusa sa aking mga pagkakamali. Gusto na aking kapatid. Kunin mo na ako. Nais ko na ding mawala. Ang langit ay magdidilim dahil sa dugo. At mula sa dugo ng pagtataksil ay muling babangon ng halimaw. At sa kanyang pagsalakay, ang buong Encantadia ay luluhod sa walang hanggang kadiliman. Bakit sa akin ipinakita ang pangyayaring ito? Cassiopeia! Bakit ako ang ginawa mong tagapagdala ng babalang aking nakita? Ang Encantadia ay mababalot sa higit pang dilim. Kung hindi sila maghahanda, itong lupaing aking pinagmulan ay tuluyan ng mawawasak. Kailangan nilang malaman. Kailangan nilang maghanda. Kailangan nilang malaman. Tila malaki nga ang iniwang pinsala ng Mitena. Halos lahat ng mga muog tanggulan ay nawasak. Ngunit ang lahat ng ito ay sinisimulang kumpunihing muli. Mahal na Han, wag! Hindi ako naparito upang gumawa ng gulo.
Ako ay naparito upang magbigay ng babala na aking nakita sa aking mga mata. Isang nilalang na lalaki ang aking nakita na siyang magdadala ng pagkawasak muli dito sa Encantadia. Sinungaling! Kusang gumaling ang kanyang sugat, mahal na Hara. Hindi ko siya kilala. Ngunit ang kanyang wangis ay tila isang halimaw. Mabagsik, mapaninlang, at siya ang aking nakikita na magdadala ng pagkawasak sa 4 na kaharian ng Encantadia. Batid ko na hindi ka naniniwala sa aking mga winika. Ngunit nagsasabi ako ng totoo. Hara ng Lireo. Mahal na Hara, tila hindi siya namamatay pa. Kahit paslagin ko pa siya ng paulit-ulit, hindi ako magsasawa. Kailangan niyong maghanda! Mitena! Guna, huwag kang magsinungaling. Wala na si Pirena sa mga habang panahon. Pirena, anak mo, bilang iyong ama, iniuutos ko sa iyo. Sa kahuli-hulihang pagkakataon ay baguhin mo ang iyong pasya. At handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng iyong hiling. Kahit na ang pagiging reynang muli ng Encantadia ay pagkakaloob ko sa iyo, sumama ka lamang sa akin. Paano mo ipagkakaloob ang hindi sa iyo? Mahihirapan ka lamang pabalikin ako sa iyong panig. Pagkat matagal na akong naliwanagan. Panginoon! Gusto na! Sumahimik ka! Ayaw mo, ikaw ang sumunod. Pinagsisisihan na naging anak kita. Hindi na karapat-dapat na mabuhay ang iyong Evtre! Higit kong kamumuhi ang mabuhay. Pagkat ikaw ang aking naging ama! Hindi kayo magtatagumpay sa inyong mga maiitim na balak. Hindi mawawala ng Encantadia ng mga bayanit na kapagligtas na lalaban sa dilim. Isang karangalan ay paglaban ka. Mahal kong Encantadia.
ang aking tahanan. Lupaing ipinagkaloob ko ng aking buhay at pagmamahal. At sa aking mga kapatid, Elena at Amihan, ang aking mga kasangga, Avisala Eshma, sa inyong pang-unawa at pagmamahal. Sa aking bunsong kapatid, Danaya, ikanululungkot ko na hindi na tayo magkikita pa muli. Huwag mong pababayaan ang aking mga anak. Ako ang bahala kay Mira at kay Damara. Mira. Hindi dapat siya iniwan. Mira. 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 Mira, ituloy natin yung misyon natin. Tapusin natin. Kailangan natin isara ang balaak para hindi sila makalabas, ha? Tapusin na natin yung misyon natin. Walter Lira. Ngunit may kailangan pa akong gawin. Mira! Saan ka pupunta, Mira? Uy. Humihingi ako ng tawad sa inyong lahat. Lalo't ako'y nahulog sa patibong ni Mitena. Kaya ako ay nabigo sa aking tungkulin bilang inyong hara. Kaya't itinatanong ko rin ang aking sarili kung karapat-dapat nga ba akong pamunuan ng Sapiro. Palagay ko nga ay hindi ako karapat-dapat. Lalo't sa aking pagkukulang, kayo ang nagdusa. Dahil sa aking kahinaan,
bayan natin ang nasalanta at nalagay sa malaking kahihiyan. Ngunit nandito pa rin tayong lahat. Tumitindig muli sa madilim na pinagdaanan. Kaya ipinapangako ko, taos sa aking puso, na hinding-hindi na muli mauulit ang aking pagkukulang. Ang aking pagkahulog sa kamay ng mga kaaway, ang aking magiging sandata upang maging mas matatag sa pagbubuo ng isang sapiro na ating ipagmamalaki, ikakarangal, at hinding-hindi na muli ikakahiya. Disponible, Armea! Mahal na Hara, paumanhin, ngunit ipinasusundo kayo ng Hara ng Lireo. May mahalagang pagpupulong na isasagawa para sa lahat ng mga pinuno ng 4 na kaharian. Kung gano'n ay paroroon agad ako. Salamaste. Salamaste. Nakabigyan Antok. Soldarius. Tungkol saan ang pagpupulong na iyon? Hindi rin namin alam. Kaya tayo na't makiramdam. Malaman ang talumpati ng ating Hara, punong konseho. Malaman. Ngunit hindi na dapat kailangan paniwalaan pa. Isang mahinang Hara si Armea. Kailangan na siyang palitan. Kasalukuyang nasa presinto ngayon ang lahat ng mga taong na-infect kanina. At sila'y kinukunan ng pahayag ng mga pulis. Kasama ko ngayon ang 2 sa mga na-infect. Ma'am, sir, pwede ko po bang malaman kung ano talaga ang nangyari kanina? Hindi ko na nga din po alam eh. Basta ang tanda po namin, nasa bar po kami kanina, just having a good time. Tapos biglang may pumasok na naka-costume. Tapos pinagtawanan pa nga namin sila kasi akala namin na cosplay sila. Tapos may isang lalaki doon na feeling ko siya yung leader ng grupo nila. Tapos nakita ko unting-unting yung inaangat yung hawak-hawak niya na kay. Tapos lumabas yung dark energy po. Or something, basta hindi na po namin maalala eh. Tapos totoo po lahat ng yun. Kaya dapat po kayo mag-ingat lahat. May powers po sila. Baka mabiktima nila kayo, kaya dapat po kayo mag-ingat. At yan po ang report ngayon, live, dito lang sa police station. Ako si Maris Reyes. Tera, bakit mo sinara? Nais ko pang manood. Dahil nakuha na natin lahat ng impormasyon na kailangan natin, Adamos. Malinaw na sa atin ngayon na mayroong 3 nilalang dito na nanggugulo. At ginagamitan ng kapangyarihan ng mga tao para manggulo pa lalo. Makakatiyak ako na yan na yung hinahanap nyo. At pihado akong isa sa kanila ang ating makakalaban. Masamang bathala na may hawak ng makapangyarihang itim na brilyante. Na kailangan matuntun natin kahit anong mangyari.
Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Sinabi ng sino ka! Unang pang lakas pang ako ay saktan, mortal. Ngunit, maaangli ko ito. Kaya kita tinalo. Oh my God. You're a devil! Umalis ka dito! Huwag kang matakot sa akin. Narito ako upang tulungan ka at ibalik ang dati mong rigid. Dati kami. Pagmasdan mo ang iyong wangis. Ito ba ang lugar na kanilang sinasabi? Anong uri ng bulwagan ito at bakit nagtutungo ang mga mortal dito? Vinwe. May Vinwe din pala sa mundo ng mga tao. At ito ba'y katulad ng sa Encantadia na nakalalasing rin? Tila nagsasayang lamang tayo ng panahon sa pagpunta natin dito. Ngayon, wala nang makakakilala pa sa akin. Bilang isang anak ng gobernador, winasak ni Tera. At gaganti tayo sa kanya. Pero akin ka na. Sayong-sayo. At handang maglingkod sa iyong Panginoon.
Anong uri ng pasneya iyan, Tera? Tuko ang tawag sa kanya. Tingin ko makakatulong siya sa atin. Tuko. Anong pangalan mo? Baliw na to. Kahit naman sagutin kita ay maiintindihan mo ba ako? Ngunit, ako si Kikoy. Kikoy pangalan mo? Huli. Naiintindihan mo nga ako? Malinaw na malinaw, Kikoy. Pwede mo ba kaming tulungan? Nandito ka ba nang dumating yung mga nilalang na nanggulo dito? Yung mga may kagagawan kung bakit nawala sa mga sarili o mga tao. Kailangan ko na sabihin mo sa amin lahat ng mga nakita mo. Gabi-gabi ay masaya at maingay dito. Akala mo'y walang mangyayaring masama. Tapos, pumasok yung halimaw. Nang makita ko sila, tumayo ang mga kaliskis ko. Hindi sila ordinaryong bisita. Parang ano talaga sila ng pinuhan. Nang umilaw ang tanan niyang kahoy, alam kong wala nang makakaligtas. Isa-isa silang tinamaan, pati na ang amo ko. Para silang nilamon ng mga halimaw. Kaya naging halimaw na rin silang lahat. Tanging ako lang ang nakaligtas. Ako lang ang hindi tinablan ng kanyang kapangyarihan. Siya lang daw ang nakaligtas. Si Kikoy lang ang hindi tinablan ng kapangyarihan. Klaro yun, Kikoy. Isang masamang nilalang ang gumawa nito. Si Gargan. Ngunit sino pa ang kanyang mga kasama? Hindi ko sila kilala. Ngunit, kakaiba rin ang kanilang itsura. Mga halimaw rin sila. Hindi rin kilala ni Kikoy kung sino. Kakaiba daw ang mga itsura. Mukha silang mga halimaw. Dapat ba nating paniwalaan ang mga binibitawang salita ni Mitena? Ayoko rin sana siyang paniwalaan, Armea. Ngunit kailangan pa rin nating tiyakin na hindi siya makakalabas ng Balaak at ang kanyang mga alagad. Huwag na kayo mag-alala, mahal na Hara, sapagkat maaaring nakapasok na sa Balaak ang mga Ivtre ni Lira at Mira. At anong ginagawa nila doon? Inutusan sila ng ating Bathalumang Kasupeya upang magtungo roon at sagipin si Perena. At upang tiyakin na hindi na makakalabas pa sa Balaak si Nahagord. Magsipaghanda ang lahat. Malapit na tayong lumabas dito. Sasamahan natin ang ating bagong bathala na magpaparusa sa lahat ng ating mga kaaway. Agane, ihanda ang lahat. Masusunod, Panginoon. Gamitin na lamang natin ang ating mga brilyante upang matukoy kung nasan ang masamang bathala. Magandang mungkahi. Mga brilyante, tulungan ninyo kami na hanapin ang kinaroroonan ng masamang bathala. Sa isang tao na may kapangyarihang galing kay Mitena, malaki ang may tutulong niya sa atin. Lalo't kilala ko si Tera.
Siya ang sangre na tumalo kay Mitena. Na ngayon nandito na rin sa mundo ng mga tao. Kasama yung 3 niyang kagaya. Para kalabanin ka, Panginoon. Si Dea. Narito si Dea. Panginoon, bakit? Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang hanapin tayo. Ngunit hindi sila magtatagumpay. Hindi rin makita ng ating mga brilyante ang ipinahahanap natin. Mukhang mahihirapan tayo sa masamang bathala na yan. Bathala! Bigyan mo ako ng karagdagang kapangyarihan na makita ko ang kaway! Mira. Ang pinakamamahal ko at mo. Isang maligayang pagkikita muli. Babayaran mong ginawa mo sa aking ina! Lyra, nagkita tayo muli. War ka. Mira, pinapahanga mo ako pero hindi natin kailangan maglaban. Shut up! Mira, kung sasama ka sa akin, babalik ko sa iyo ang iyong buhay. Marcia! Huwag mong tularan ang iyong ina. Kung susundin mo ang ibig ko, makukuha mo ang lahat ng iyong gusto. Sisa lang ang kailangan ko. Ang katarungan para sa aking nana! Kung sa ganun, naway magtagumpay sina Adamus, Terra, Flamara at Dea sa kanilang hinahanap sa mundo ng tao. At naway magtagumpay sina Lyra at si Mira sa pagpipigil sa mga binabalak ni Hagod. Katulad ka rin ng iyong ina. Walang utang na loob. Walang utang na loob sa dugong Haktorya na nananalaytay sa iyong mga ugat. Lyra. Miss mo ako?
Nais mong tularan ng iyong ina. Sige, sumunod ka sa kanya. Hindi. Ikaw ang ina. Aking ana! Al, sa mahabang panahon, Ilo. Kailangan nating makita kung may nagkalat pang mga tao na naapektuhan ng kapangyarihan ni Gargan. Ngunit napakatahimik dito, Tera. Tila walang naganap na kababalagan. Tera? Sundan niyo ako. Dea. Dea! Sino ang bumuhay sa inyo? Sabihin mo sa akin. Kung hindi, ako mismo ang kikitil sa iyong buhay. Si Gargan, ang aking bathala na siya ring kikitil sa mga buhay ninyo. Talang rasa! Maaaring may mga halimaw pa sa loob ng buhay. Kaya nga gawin na natin yung inutos sa atin ni Batalungan. Ngayon na, Mira. Mira! Anak! Nasaan kayo? Pagtulungan niyo ako! Kuya mo yun.
Vera! Bakit mo pinasang ang huling kawal ng Miniave? Bakit, Dea? Ano pa bang mapapala natin sa isang tulad niya? Maaari natin siyang magamit bilang susi sa paghahanap kay Gargan. Ngunit tama ka. Ngayong patay na siya ay wala na tayong mapapala pa sa kanya. Sadyang mapusok at padalos-talos ang iyong pagpatay, Damos. Kung tungkol na naman ito sa iyong Dea, hindi ko na nais pang makipagtalo. Kahit paulit-ulit mo akong sumbatan, kailanman ay hindi na muling mabubuhay pa ang iyong Ada. Husto na ang alitang ito. Hindi ba kayo nahihiya sa mortal na nag-aalaga sa atin? Hindi ito ang tamang panahon para rito. Huwag nating pairalin pa ang bugso ng ating mga damdamin. Ang dapat ay ang lahat tayo ay magpahupa na muna ng galit para makapag-isip tayo ng tama. Sa ngayon, ang mabuti pa ay magpahinga na muna kayo. May kailangan pa akong puntahan. Adamos. Flamara. Alena, bakit tila ikay balusak? Hindi ko maiwasang mag-alala, Ato, sa sinabi ni Nunong Imaw na may bago at dating mga kaaway na paparating. Natalo niyo na dati si Habon at si Ether na isang bathaluman. Kaya't naniniwala akong madadaig niyo sila. Danaya, bakit ngayon lamang kayo ni Gaia? Nais kong malaman mo na napanaginipan ko ang pasneyang si Perena. At ano ang iyong panaginip? Isang kahindik-hindik. Paging Emre, hari naway pangalagaan mo si Perena at magtagumpay si Mira at si Lira na siya'y iligtas mula sa balaak. Pangalagaan? Iligtas? Kumakampi ka na ngayon kay Perena. Danaya, hindi sa ganun. Hindi ko maiwasang isipin na kapatid pa rin natin si Perena. Kapatid? Hindi ko siya kapatid. Ikaw, Alena, magtapat ka nga sa akin. May malaking inililihim ka rin ba sa akin? Sinong kinakahulan mo dyan? Tulog muna tayo. Galit mga kapitbahay. Tara? Naginip ba ako?
Nay. Nandito po talaga ako. Salamat. Tinupad mo ang pangako. Dea. Dea, hindi ko ibig na matapos ang araw na ito na meron tayong hidwaan. Kaya humingi ako ng paumanhin sa pagpaslang ko sa isang miniabe. Sapagkat tama ka. Subalit, maaari bang kalimutan na natin ang mga hindi magagandang pangyayari at ating mga sama ng loob alang-alang sa tungkulin nating magkabakulot. Nauunawaan ko, Adamus, na ipinagtanggol mo lamang ang iyong sarili laban sa aking Ada. Ngunit gaya ng nasabi ko na noon, hindi ko maiwasang masaktan na ikaw pa rin, Adamus, ang kumitil sa kanyang buhay. Marahil ay panahon na lamang ang makapagsasabi kung kailan kita muling matatanggap. Maghihintay ako. Kahit gaano katagal, Dea. Mga do, Pudit, binamiss ko kayo. Kamusta po kayo? Okay na. Eto, okay naman kami. Ganun pa din. Mga makukulit, masiyahin, bubbly, chubby. Anak. Lahat talaga ng adjective sasabihin natin. Tira, alam mo ba, lagi kong binabantayan ng nanay mo, ha? As I promise. Totoo yan. Halos dito na nga yan tumira eh. Di ba? Maraming salamat po sa inyo. Welcome. No problem. Pero, dito ka pa talaga for good? Di ba? Kaya ka nagbabalik? Kaya siya bumalik dito kasi may hinahanap siyang demonyo. Nay, masamang bathala po. Ganun na rin yun. Pagkatapos mong makipaglaban dun sa bruhang mitenang yun, ngayon, hahanapin mo naman demonyo. Makikipaglaban ka rin. Teka. Tera, balik ako dun sa talong ni Tambi, no? Dito ka na talaga for good? Oo nga. Hindi po. Doon po ako ngayon nakatira kay Sir Pau Pau. Sino yun? Tsaka, sino mga makakasama mo dun? Oo nga. Kasama ko ang mga sangre. Si Flamara, si Adamus, pati si Dea. Si Sir Pau Pau, kaibigan namin.
Meron siyang malaking bahay dito. Mansyon. May garden, may doorbell, may mailbox, malalaking mga kwarto. Lalo na yung sala, may malaking TV na flat screen. Pero may lumang TV rin, hindi lang yata ginagamit. May grandfather clock. First time kong makakita ng ganun. Ay, Dea, huwag mo hawakan yan, kundi titigil ang oras. Paulbak! Titigil ang oras? Ano ba itong mundo ninyo? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, ito'y instrumento lamang ng pagbasa ng oras dito sa bahay na to. Paumanhing muli. At yung kusina niya, the best! Ang daming pagkain, ang daming pwedeng lutuin. Mitena. Nais mo ba ng tunggalian? Flamara? Uy! Flamara! Tila ako'y kinakalaban ng isang ito! Teka lang, Flamara! Kalma! Kalma, ha? Kalma! At bukod dun, meron siyang magagarang mga sasakyan. Meron din siyang motor. Yung motor nga gusto ko subukan eh. Ha? Sakay tayo. Bakit, Tera? Marunong ka ba mag-drive? Oo nga, Tera, marunong ka mag-drive? Kaya gustong-gusto mong tumira dun sa sinasabi mong Sir Pau Pau, no? Kasi yayamanin. Nay, alam mo hindi totoo yan. Kahit pa anong klase ng bahay, kahit pa barong-barong lang yan, titira ko dun basta kasama kita. Gusto ko din! Sama kami! Kami din! Paano kami? Sama ako! Maglalaro ako dun sa clock! Oo naman. Papakilala ko sa inyo si Sir Pau Pau. Kaya lang, anak, hindi ba nakakahiya kung sisingit pa ako ron sa inyo? Nay, bakit naman po nakakahiya? Mabait po si Sir Pau Pau. Sigurado ko kapag nalaman po niya na doon na po kayo titira, baka po ikatawa pa po niya. Paano si Danaya? Yung mong nanay? Nasa Encantadia po si Nanay Danaya ngayon. Nay, ang swerte-swerte ko po. Dahil biniyayaan ako ng 2 nanay. Isipin niyo po yun, meron po akong nanay sa Encantadia. At meron din po akong nanay dito sa mundo ng mga tao. 2 nanay na alam kong mahal na mahal ako. At syempre, mahal na mahal ko rin. Wala na po akong hihilingin pa. Basta magpapaalam ka muna doon sa sinasabi mong Sir Pau Pau bago ako tumira doon. Opo, Nay. Nakausapin ko. Mabuting nandun na po kayo para magkasama tayo. Anong nilalangkat ni Nakaw mong wangs ng aking ada? Mira. Mira. Ako ito. Naway ang init ng aking yakap
ang magpatunay sa'yo. Kaya ako ang iyong ina. Tunay ba to? Sabi ko na nga ba, Ashley, hindi ka papatay eh. Pero bago tayo magkwentuhan, di pa ako tapos eh. Wait lang. Wala nang masamang Eve o kahit anong halimaw ang makakalabas pa ng Balaak. Okay, tapos na. Paala. Ilo. Wala na si Hagon? Pero Ashley, mo mapaproud ka sa anak mo. Tumulong lang ako onti. Naway habang buhay na siyang mamahinga. Nang sa ganun na hindi na siya makapanggulo pa sa atin. Tayo na, Ina. Hinihintay na tayo ng Encantadia. Ashley! Abisala! Kamusta kayo ba, anak-nak ba? Lira, Mira, maligayang pagbabalik. Nako, Nunong Imaw. Maligaya talaga, kasi may good news kami. Ha? Good news? Anong good news? Magandang balita, Nunong Imaw. Kami nagtagumpay ni Lira sa aming layunin sa Balaak. Nailigtas ko na ang aking ada. Binabati ko kayo, Lira at Mira. Tunay kayo mga magigiting na anak ng Encantadia. Ngunit, nasa si Perena? Bakit hindi niyo siya kasama? Ano, Alena? Bakit hindi ka makasagot? Dahil kung meron, kalilimutan ko na rin kapatid kita. Danaya. Nauunawaan kita. Naiintindihan kita, Danaya. Ngunit saksi ang aking trono. Wala akong inililihim sa'yo. Gaya, tayo na. Alena. Irena. Aking kapatid. Ang mahalaga, nagbalik ka na mula sa... Danaya! 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 Sheda, Danaya! Pasneya na Agma! Ada!
Elsie! Gusto na! Huwag na kayo magtalo! Huwag ka nang magkaila. Batid mo! Batid mo ang trahedyang magaganap noon sa aking mag-ama bago pa kami magtungo sa mundo ng mga tao. Ngunit inilihim mo ito sa akin. Isa kang kasumpa-sumpang kapatid! Danaya. Patitirahin mo dito yung nanay Mona mo? Opo, sana, sir. Kasama po pati yung mga kaibigan ko pong diwende. Yun po ay kung ayos lang po sa inyo. Mga kaibigan duwende? Tera, sino ba naman ako para tanggihan ang kahilingan ng tagapagligtas ng Encantadia? Pumapayag na ako. Tsaka may kalakihan naman tong bahay natin. Sigurado ako, kasya naman sila lahat dito. Matutuwa po yun, nanay, kung maraming salamat po sa inyo. O sige na, sumama ka na sa mga kakosa mo. Kosa? Kakosa? Kosangre? Inaantay ka na nila. Kosangre? Kosangre. Mga kosa. Ayos po yan, ha? Sige po, papasok na po ako, Sen. Ano pa hindi? Hi guys! Kung madalas kayo sa social media, malamang alam niyo yung usong-uso ngayon, yung AI or Artificial Intelligence. Napaka-husay. Napapatungan yung mukha ninyo o yung video nyo ng iba-ibang mga klase ng mga mukha. Meron nga yung mga artista na ginagamit nila para makapag-promote ng mga produkto. Naku, kayo maluloko dahil madalas dyan, AI ang mga yan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo iba't ibang klaseng mga AI na ginagamit ng mga tao. Panoorin niyo. Albi! Damos! Ano itong ating pinapanood? Sadyang nakakain. Dea. Anong niyong ginagawa? Sinusubukan ko lamang alamin mula sa brilyante ng hangin kung ano pa ang kanyang mga nalalaman. Mabuti marunong ka nang gumamit ng remote. Avisala, Tera. Napakadali lang palang gamitin itong remote na ito. Ang tanging nalalaman lamang niya ay kung paano gamitin ang on at off. Ngunit hindi pa rin niya alam kung paano ilipat ang tiyan. Mabuti at nagbalik ka na, Tera. Ngunit saan ka nagtungo? Pumunta ako sa nanay ko. Dito na rin sila titira. Kasama ng mga kaibigan kong diwende. Nakausap ko na si Sir Pau Pau kanina at pumayag na rin siya. Kailan sila lilipat rito? Mamaya. Kaya babalikan ko pa sila. Baka mamayang hapon na kami makabalik dito sa bahay. Hindi na muna ako makakasama sa inyo. Susunod na lang siguro ako.
Ngunit Tera, hindi ba't napag-usapan natin ang araw na ito ay maaari bang ipagpabukas na lamang natin ang ating misyon at manood na lamang tayo ng mga nakakaliw na palabas sa kasangkapan sa araw na ito? Ilalagkat ka? Ilagkat lang pala eh. Pumasok ka na lang, huwag ka na mag-absent. Pumasok ka, ha? Saan na lamang ako manonood? Mas mahalaga ang ating misyon. Kaya tayo na. Esta Secto. Mag-iingat kayo mga kosa. Ay kalahating araw. Mag-half day ka. Ha? Under time ka, half day. Hindi. Hanggang ngayon hindi pa rin nagbabalik ang iyong mga isinugong mga kawat patalang gargan. Ibig sabihin ba nito ay... mga tinik sa ating mga lalamunan ng mga sangre na yun. Batalang gargan. Hayaan mong kami ni Olga na ang humarap sa kanila. You're right. Tera is here. Kung gayon, ay ano pang pakay mo papunta rito? Dahil alam ko kung paano mo mabibitag ang pinakamalaking hadlang sa iyong mga plano. Si Tera. Batid mo pala kung anong mangyayari kina Akil at Gaia kapag nagtungo sila sa mundo ng tao. Ngunit bakit mo ito nilihim kay Danaya? Pati na rin sa akin. Huwag ka na magkaila, Perena. Sapagkat nakita na ng aking mga mata. Kasama si Danaya at Gaia ang pagtataksil mo sa batis ng katotohanan. Wala nang saysay pang pagtalunan ang isang pangyayaring naganap na at pinahintulutan na ni Cassiopeia. Ngunit itong susunod na sasabihin ko iyo sanang paniwalaan. Mahal na Hara. At maaari niyo itong isanggo ni kina Mira at Lyra. Wala na si Hagor. Maging ang kanyang mga matatapat na alagad. Tinangay na sila ng putik ng balaak at hindi na makapanggugulo pa kailanman. Ano ang dahilan ng pagtawag sa akin ng konseho? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Hara Aramea. Ipinatawag ka ng konseho para ipabatid sa iyo na kailangan ng Sapiro ng bagong Rama. Hindi lang para bigyan ka ng tagapagmana, kundi para pamunuan ang buong kaharian. Ako ba ay pinatatalsik niyo sa aking trono? Hindi, Hara. Mananatili kang reyna ng Sapiro. Ngunit kinakailangan ng ating kaharian ng isang hari na siyang mamumuno sa ating lahat. Hindi ko maunawaan. Ano ang pinag-uugatan ng pagpapasya niyong ito?
ikaw na mismong umamin sa talumpati mo na dahil sa pagkukulang mo, bumagsak ang kaharian sa kamay ng mga Mineabe. Malinaw na ngayon sa konseho na ikaw ay isang mahinang pinuno. Kaya't buo na ang pasya ng konseho. Maghahanap kami ng karapat-dapat na bagong hari na magiging kabiyak mo at wala ka ng kapangyarihan para tanggihan yan. Hindi pa rin nawawala yung krimen, no? Sinabi mo pa. Dami masasamang taong yun. Oo. Mga korap na opisyal. Ay, walang pagbabago. Nung araw po. Ang toxic. Uy! Si Tera ba yan? Tera! Tera! Ay! Kamusta kayo? Kamusta ka? Grabe, hindi ka na nagpaparamdam! Nangyari sa'yo? Ayos lang ako. Pasensya na kayo. Pero mahalaga nandito na ako. Kayo ba nung bago sa inyo? Tulad lang ng dati. Uy, pero alam mo ba, may chika ako tungkol kay Kami. Simula nung umalis ka, hindi pa na nawala yung galit ng mga tao sa pamilya niya. Oo. Pumunta na nga yung nanay, pati kapatid niya sa Amerika eh. Si Kami nandito pa rin? Oo, pero hindi siya nagpapakita. Tsaka na kasi siya. Buhusan ba naman ng asido yung mukha mo? Sa sobrang galit sa korupsyon at kabalbalan ng ama niya. Eh, hindi natin makokontrol yung galit ng mga tao eh. Ngayon, yun yung chika ko. Kaloko, diba? Namin nangyari, be. Ba't kami dalang Tupperware? Pinukuha to ni nanay kay Aling Sita. Kunin ko raw bago kami lumipat. Oo, lilipat na kami. Kukwento ko sa inyo. Samahan niyo ako magtakal pa uwi. Namiss na kita! Hala! Boosh! So ano na chika mo? Natapos natin ang misyon sa atin ni Cassiopeia. Nailigtas na din natin si Ashley Pirena. Wala na din yung mga gulmurok na pangit. Mira, baka naman. Baka pwede na tayong bumalik ng Devas. Please. Anong ningiti-ngiti mo dyan? Sige ka, pag nagstay pa tayo dito, makahanap ulit tayo ng Agdem na yon. Gusto mo talaga maging baby factory niya? Oh. Ayaw mo din eh. Buti na lang talaga. Hindi tumalab. Naku. Pagka-desperado niya sa atin, na makipag-isang dibdib sa atin, tignan mo, malinis! 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 Ay. Baliw din yung Agdem na yun eh, no? Paano niya tayo maaanakan? Eh, mga iftre na tayo. Nay? Tera! Tera! Tera, Tera. Sinong may akalang magkikita tayong muli sa mundong ito?
Si Mona, oh, si Mona! Organa, nakikiusap ako. Huwag mo sasaktan ng nanay ko. Huwag mo siyang itadamay dito. Makiusap? Bakit ka makikiusap sa iyong kaaway? Bakit tayo nagtungo rito, Flamara? Nararamdaman ng aking brilyante na may kakaibang salamangkang bumabalot sa balong ito. Paano ka naman nakakasiguro na tama ang iyong kutob, Flamara? Brilyante ng apoy. Alamin kong naririto ang warakang aming hinahanap. Mula sa kailaliman ng mundo ay umusbong ang kapangyarihang singdilim ng anino. Kung gayon ay dito nga ikinulong at nakalaya si Gargan. Ngunit nasaan na siya ngayon? Anak! Parang awa mo na! Bitawan mo ang anak ko! Bitawan! Manahimik ka! Paano niya matatakasan ang aking Panginoon? Gargan! Nagagalak kong makilala ng isang sangre. Ngunit mas magagalak ako kung magiging akin ka. Isang kalapastanganan ang ginawa ng Terra na yan sa aming bathala! Wala namang ginagawa ang anak kong masama! Wala! Wala kaming kasalanan sa inyo! Wala kaming kasalanan sa inyo! Gusto mo bang mamatay ka na ngayon din? Mas kalapastang ang sangre. Panginoon, nakita niyo na ba ang sangre? Nakatakas ang babaeng sangre. Makinig kayo, mga bago kong alagad. Hanapin ng babaeng sangre at dalhin sa akin ng hukay. Tuwali! Alam mo, sana naging pusa na lang talaga tayo, Mira.
Kaysa yung pag-gala-gala lang tayong ganito, tapos para tayong ewan. Mira, miss ko na talaga yung nanay at tatay ko. Balik na tayo ng Devas, please. Mas madali na nga tayong makakabalik dun eh. Hindi na natin kailangan itong mga magic hoodie. Kasi nga wala ng mga gulmurok na sumusunod sa atin, di ba? Pa bang iniintay mo? Natapos na din naman natin yung side quest natin kay Ashti Perena. Okay na. Mira, ano ba? Kanina pa ako nagsasalita dito, di mo ko pinapansin. Poltre, may iba lamang akong iniisip. Ano ba yan? Sabi mo na sa akin, huwag ka na magdamot. Di ba nag-promise tayo, wala nang sikreto sa isa't isa? Wala akong ano man nililihim, Lira. Nais ko lamang pag-isa. Kaya huwag mo na akong abalahin pa. Hindi naman nagkaka-period ang mga diwata, ah. Problema nun. Ako lang ba walang period? Amadong! Anong cute? Ang kinain tayo niyan eh! Olgana. Tara. Olgana! Olgana! Nasakta ka ba? Ha? Brakar! Nakatakas ang sangre! Nakatakas si Tera, Panginoon. Maghasik kayo ng lagim sa lugar na ito. Mangagat at magparami. Hindi matitiis ni Tera Na hindi magpakitang muli at tumulong. bilang siya ay isang pakailamera at pabida. Mitena! Mahal na Hara! Isa kang likas na sinungaling, Mitena! Kung sa tingin mo, mabibilog mo muli ang aming mga ulo sa iyong huwad na pangitain, nagkakamali ka! Ngunit totoo ang aking tinuran. At paano mo mapapaliwanag na si Perena nakaligtas? At nakulong at tapas lang si Hagon sa Balaak sa habang panahon. Kaya tama ang aking kutob na hindi ka dapat paniwalaan. Hindi ka mapagkakatiwalaan at dapat tuluyan kang pusigin! Hara! Hindi ko kayo mapipilit na maniwala sa akin. Ngunit uulitin ko. Hindi ako nagsisinungaling.
Hindi nagbabago ang aking pangitain, mahal na Hara. Magaganap pa rin ang dapat na maganap. Ang pagbagsak ng Lireo, Sapiro, Hatoria at Adamia. Maging ang mga karatig bayan nito ay muling luluhod kay Hagorn at sa panibagong Panginoon. At bakit ako maniniwala sa isang Vidalehe at Detrumvi ang gaya mo? Hindi biro ang sasapitin ng Encantadia. At kung kailangan niyo ng tulong, narito lamang ako. Mamamatay muna ang aking buong angkan bago ko humingi ng katiting na tulong sa isang isinumpang gaya mo. Mitena. Nahanapan ako ng konseho ng isang lalaki upang maging kabiyak ko at maging hari ng Sapiro. Oras na din para mag-asawa ka, Armea. Ano't narito ka na naman, Pirena? Hinanap ko lamang si Danaya. Mahal na Hara. Saan ka nang galing, Alena? Kay Mitena. At mayroon siyang bagong kasinungalingan. Anong kasinungalingan? May kailangan akong sabihin sa'yo, Dea. Tila madilim ang iyong mukha, Tera. Buhay din si Olgana. Kaya't ipagpatuloy ang paglalakbay. Tayo na. Mahusay, hari ng Encantadia. Alinlang mo sila.